Kulungan mga kapatid, ipinakita dito daw mga tol, ikukulong yung mga taong mapapatunayan kasangkot dito sa anomalya sa flood control projects, no? Sabi rito mga tol, detention facility para sa mga makukulong dahil sa anomalya sa flood control projects handa na, no? Yung kulungan handa na, no? Ewan ko lang kung sino yung mga makakapasok doon. Kasi meron na sa isip natin mga kapatid na talagang sangkot. Meron na sa isip natin na mga pangalan na alam nating sila talaga. Diba? Sila talaga. Pero hindi natin alam kung makakasama sila doon sa mga mapapwesto doon o yung mga small fish lang, yung mga dilis lang. Tignan natin mga kapatid. Pero panoorin natin ito mula rito sa UNTV News. Sabi rito, handa na ang bagong Quezon City Jail na magsisilbing detention facility sa mga makakasuhan kaugnay sa issue ng flood control scandal. Kasi wala pang nakakasuhan mga tol no? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kumpleto ang mga pasilidad na ito ng Bureau of Jail Management and Penology. No? Panoorin natin mga kapatid. Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Dapat doon nila tinayo sa no? Hindi. Matagal nang nakatayo to iniaayos na lang Dapat doon malapit sa bundok ng Basubura no? Facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG. Katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Alam niyo mga tol, putulin lang natin saglit to. Etong administrasyon ni PBBM, malapit nang magwakas. Diba? Ilang taon na lang bago mag 2028, diba? Ilang buwan na lang 2026 na tapos ilang taon na lang ang natitira sa kanya. Wag naman niya sanang papayagan na matatapos na lang ang kanyang termino na meron siyang iiwan na ganitong klaseng issue. Kasi mga kapatid, sa kasaysayan ng Pilipinas mga tol, ngayon lang talaga nagwala ang mga Pilipino, mayaman man, mahirap, nagkakasundo sa iisang reklamo, 'di ba? Lahat mga tol is nakatutok dito sa maanumalyang flood control projects na 'to. Hindi lang pati yung iba Merong mga computer na kung titignan mo, napakasimple lang mga tol, mabibili mo lang siguro ng 10,000 pesos pero nagkakahalaga ng 10 million. Grabe. Yung mga body cam ng mga kapulisan, sobra din ang halaga. Yung mga cat's eye sa kalsada na 1,000 lang mahigit ang presyo, ginawang 11,000 isa. Alam mo yung sobrang yaman sana ng Pilipinas. Sobrang dami sanang benepisyo na nakukuha natin dahil napakalalaki ng VAT, napakalalaki ng tax na ipinapataw sa atin pero napupunta lang sa bulsa ng iilan. So ngayon mga tol, total si PBBM din naman ang nag-expose ng mga ghost project. Ibig sabihin yung mga tapos na daw, bayad na daw, 'di ba? Pero wala ka namang makita kaya tinatawag na ghost di ba? Total siya naman ang nag-expose mga tol. Sana marami siyang maipakulong. Sana marami siyang mapanagot. Sana marami dito sa administrasyon niya at mapatunayan niya na kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kumpare, kung sino man, wala siyang sisinuhin. 'Di ba? Pwedeng-pwede siyang makabawi ulit mga tol Sa totoo lang kasi nitong mga nakaraan talagang binabakbakan siya 'Di ba? Talagang as in mga tol, napakarami ang biglang bumaliktad at nawalan ng tiwala dahil nga dito sa mga nangyayaring to. Malamang sa inyo, hindi. Baliwala sa inyo yung mga yon. Talagang loyal pa rin kayo mga tol. Ako, buti na lang ako. Hindi ako maka-BBM, hindi rin ako maka-Duterte at hindi ako makahit na sino mang politiko. Kaya wala akong pinagtatanggol sa kanila. Pero mga kapatid, kapag ito'y hindi naiayos ni PBBM, wala. Sira legacy niya.
'Di ba? Another Marcos ulit ang malalagay sa libro na merong ganitong klaseng administrasyon, 'di ba? So pagkakataon yan to mga tol, kailangan merong mga mukha dyan na talagang maipwesto. Tuloy natin. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga may indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Baka naman puro kontraktor lang makita natin dyan. Diba? Baka naman puro mga kontraktor yon. Oo, sabihin natin kasangkot sila. Sila gumawa, sila hindi nagtrabaho Pero mga tol, mga tauhan lang yan. Kung titingnan mo, mga tauhan lang yan. Diba? Sila'y uma-attend at sumasali sa mga bidding. Pero merong nagre-reward sa kanila. Merong nagbabayad sa kanila. Pwede ba namang gawin ng mga kontraktor hindi nila gawin talaga yung building na yan? Tapos hindi man lang i-check, hindi man lang sisiya sa atin ng mga district engineer. Siyempre dapat sisiya sa atin nila yan bago ideklara ng mga kontraktor na finish na, bayaran nyo na kami. Sisilipin muna nila asan yung ginawa nyo. Bago ka namin bayaran, asan yung ginawa nyo. Diba? Kailangan sisilipin nila yon. At syempre, yung magre-release ng project, nung pondo para doon, kasungkot din yon. Lahat ng mga pumirma, hindi pwede mga kontraktor lang, mga tol. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Dapat walang ano-ano dyan walang pinipili kahit na mga sino pa yan Sa aking palagay, at kaklaruhin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate. Actually, maliit yun 200 mga tol. Kulang yun. Mas marami pa yan. Scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay mga DE, congressman, senator, contractor. Yon, DE, congressman, senator, contractor. Diba? Hindi pwedeng puro DE lang, hindi pwedeng puro contractor lang. Diba? Kasi hindi naman sila mga tol ang gumagawa ng budget. Diba? Sila ay umaasa lang na maambunan, makuha sila bilang contractor. Alam niyo, napakarami niyan mga kapatid, sasali sila sa bidding. Yung iba nga isang kumpanya lang magtatayo ng napakaraming kumpanya, lahat isasali sa bidding Kung sino man mapili doon, panalo pa rin siya, di ba? Alam na natin. Contractor, yung congressman ng contractor. Ayun ang nakikita kong Congressman, contractor din tapos sasali rin sa bidding. Ay, naku po. Ayon sa kalihim, sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito, habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3, kaya naman walang magiging problema pagdating sa overpopulation. Ella, ayon kay DILG Secretary Remulla, inaasahan nila na sa susunod na 3 linggo mayroon ng makakasuhan at mga makukulong at anya kahit Inaasahan sa susunod na 3 linggo. So hintayin natin yon. Buksan itong facility kinabukasan ay handa na ang kanilang mga pasilidad dito sa New Quezon City Jail. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Alam nyo mga tol, dito sa reaction video natin, ito'y reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na naging apektado rin itong sa mga nakaraang bagyo, nakaraang kalamidad. Pare-pareho naman kasi tayo mga tol, di naman tayo mayayaman Pare-pareho tayo mga tol apektado ng mga ganyan. So tayo'y nag-aantay
na magkaroon tayo, makuha natin yung hustisya, katarungan. Kasi ikaw, ako, lahat tayo mayaman man, mahirap mga tol, lahat tayo nanakawan. Kasi lahat naman tayo mga tol Kahit na hindi ikaw pumupunta mismo sa BIR para magbayad ka ng tax mo, ng buwis. Sa lahat ng galaw mo, sa lahat ng kinakain mo, sa lahat ng ibinabayad mo, lahat yan may tax. Diba? Lahat yan mga tol. So taxpayer ka, taxpayer lahat tayo. Diba? Kasi halimbawa na lang bumili ka ng isang produkto, meron yan 12% VAT. Yung 12% VAT na yun, kung wala sana yun, mas mura mong mabibili yung produkto. Since meron nun, mas mahal mo siyang nabili. So nagbayad ka ng tax. Mapupunta ba yun doon sa nagbebenta? Hindi. Mapupunta sa gobyerno yun. Yung gobyerno, mga kapatid, na kumukuha ng ating tax, kailangan naman talaga yan sa isang bansa. Diba? Yun nga lang, hindi napupunta sa mga dapat nilang puntahan. Diba? Napupunta sa bulsa ng iilan at nagpapakasasa sila sa yaman ng Pilipinas na habang tayo pulube, tignan mga kapatid, yung ating sandatahang lakas, diba? Nag-iisang barkong isinadsad doon sa Ayungin Shoal, nabubulok na, winawater cannon tayo ng China, binabangga tayo ng, diba? Yung mga professionals natin dito, imbis magtrabaho rito sa bansa natin at pagsilbihan yung ating mga kababayan, mas pinipili na lang mga ibang bansa kasi mas maganda benepisyo doon, mas malaki ang sahod. Kita nyo yung epekto, di ba? So, kailangan natin ng katarungan, kailangan natin ng hustisya dito. Napakatagal ng sistema nila yan, ngayon lang na-expose. Di ba? Ngayon lang na-expose. So, tungkol dyan, salamat kay PBBM, in-expose niya yung mga flood control projects. Kasi kung hindi niya ginawa yun, wala pa rin tayong kamalay-malay. Meron pa rin tayong mga question mark sa isip natin. Anong nangyari sa mga flood control na pinagmamalaki mo sa SONA? Ngayon, in-expose niya. Ghost. Kahit siya hindi niya rin alam Diba? Kasi inireport niya lang naman sa SONA yung mga binigay sa kanyang report. Meron tayong ganito karaming flood control project. Akala niya. Pagpunta niya dun sa site, wala pala. Diba? Wala pala. So nasa sa kanya na rin yan mga tol. Kung sino-sino yung mga mapupunta dyan sa mga bilangguan na yan na ipinakita. Sana walang walang mapagtakpan, walang sisinuhin kumbaga. Deserve nating mga Pilipino ang hustisya. Anyway, bilang mga Pilipino, ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.